Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Ang tagal kong nagtiis sa mga kalokohan mo, Dexter. Pero ngayon lalaban na ako. Dapat lang siguro na isumbong kita sa asawa mo para naman malaman niyang mga kalokohan mo. Bakit mo naman gagawin yun? Hindi ako nagkulang sa pagbibigay sa'yo ng pera. Sobra pa nga ang binibigay ko sa iyong allowance eh. Pwes kulang na kulang yun. Paano na lang ang magiging anak natin? Pasalamat ka nga at nagawa ko pang wag habulin sa iyong obligasyon mo sa pinagbubuntis ko. Na okay lang sa akin ang ganitong sitwasyon. Pasensya na, Ivy. Hindi lang talaga ako makapaglabas ng pera ngayon. Nahihirapan ako dahil sa asawa ko. Yun na nga, hindi ba? Sabi ko sa'yo, kung talagang mahirap na at hindi mo na kaya, ipaalam na natin sa asawa mo ang totoo. Teka, hindi naman natin kailangan umabot sa ganito. Sige, magbibigay ako. Magkano ba ang kailangan mo? Grabe naman oh. Sa tuwing nagkikita tayo, lagi na lang nasasaid ang bulsa ko. Kasalanan mo yan, hayop ka. Hindi ka kasi makontento sa isa. Talagang paninindigan mo pa ang pagiging babaero mo kaya magdusa ka. Galit kong wika sabay hablot ng aking bag. Hindi ako kagad umalis sa harapan niya kagaya ng binabalak ko. Hindi ko lang pinakita ang pagngisi ko nang kunin ng lalaki ang kanyang wallet sabay hugot ng ilang lilibuhin. 10,000 to ha. Pakiusap, tipirin mo naman, Ivy. Alam mo, Dexter, wag na wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Wala kang karapatang magreklamo dahil kasalanan mo kung bakit ka nagkaroon ng obligasyon sa akin. Hayop ka, makikipagsiping ka lang, lasing ka pa. Kaya tuloy kapag ganitong may mga nangyayari, parang wala kang responsibilidad. Alam ko. Pwede ba? Huwag mo nang ulit-ulitin ang pagkakamali ko kasi naririndi na ako. Hindi ko napaghandaan ang pag-angat ng kamay ni Dexter sabay bigwas. Halos tumilapon ako sa labis na pagkabigla. Mabilis kasi ang mga pangyayari eh. Kung kailan bumagsak ako sa lupa, tsaka naman ako nakaramdam ng sakit. Kasabay nun ang paglapit ng isang babae sa amin. Dexter, bakit mo siya sinaktan? Hindi ba't ang usapan natin, pasasakayin lang natin siya sa sarili niyang drama? Karil, anong ibig mong sabihin? Pinlano niyo ba ang gagawin niyong to sa akin? Ako lang naman ang asawa niya, Ivy. Natural na alam ko ang lahat ng ginagawa ni Dexter dahil hindi siya naglilihim sa akin. Akala mo talaga ginagawa niyang mga bagay na to nang wala akong kaalam-alam ano? Ano, nagulat ka bang nakita mo ko dito? Sa bagay, ngayon ka lang naman makakakita ng asawang nakahandang gumanti sa kabit. Hayop ka! Niloko niyo ako! Mga manggagancho kayo! Sinugod ko si Karil. Dati ko nang kilala ang babae, pero ni minsan hindi ako naging malapit sa kanya. At sa totoo lang, Miss Winnie, mabigat ang dugo ko sa kanya. Nahila ko na ang mahabang buhok ni Karil nang dumating naman si Jake. Bakas ang pagkabigla at takot sa kanyang muka nang madatnan niya kaming nagkakagulo. Ivy, ano to? Karil, magkakilala kayo ni Dexter? Nagulat ka ba, Jake? Akala mo ba tayo lang ang naglolokohan, ganon? Ivy, anong ginawa nila sa'yo? Uy pare, magkakilala pala kayo? Ayos din no? Ano to? Coincidence ba to ha? Dexter, tumigil ka nga. Huwag kang aastang mabuti kang tao. Bakit kayo ba? Mababait? Mga scammer din naman kayo di ba? Sabihin mo Jake, oo, huwag ka nang tumanggi. Kilala kita. Magkano ang siningil mo sa asawa ko para sa hubad niyang katawan na ipagkakalat mo, ha? Mga hayop kayo! Galit na lumapit si Jake kay Dexter. Napasigaw kaming mga babae nang akala ko susuntukin niya ang lalaki. Kaso lang, dumating ang mga gwardyang marahil ipinatawag ng mga naiingayang guest ng nasabing inn na napuntahan namin kaya nahinto ang dalawa sa balak nilang pagsusuntukan. Galit kong nilapitan si Jake at hinila palayo. Panay na lamang ang hingi namin ng dispensa sa mga taong naroon. Nakakaagaw na rin kasi kami ng atensyon eh. Hindi ko na pinansin ang mga patutsyada nila Dexter at Karil na noon ay naiwan sa loob ng building. Nang makalabas kami, umiiyak na tinapon ko sa mukha ni Jake ang pera. Ano na namang drama to? Alam mo naman na may sakit ako, hindi ba? Ba't ayaw mo nang sakyan yung drama ko ngayon? Itigil na natin to, Jake. Wala akong ibang ginawa kundi ang sundin lamang ang instructions mo na magpapanggap akong buntis kahit ang totoo, wala naman talagang nangyari sa amin ni Dexter.
Fake lang ang lahat. Naniloko ko lang siya. Kapag nagkikita kami at naglalasing siya, pinapainom ko lang siya ng pampatulog. Kaya siya bumabagsak sa tuwing nagsisiping kami. Kung tutuusin, hindi ko na to dapat ginagawa eh. Nakakainis lang kasi nagmahal ako ng isang scammer na kagaya mo. Buliyaw ko sa kanya sabay talikod. Hindi ko na hinintay na magsalita pa si Jake dahil sobrang bigat na ng dibdib ko. Gusto ko lang magwala at maglupasay hanggang sa mapagod at makalimot. At the end of the day, uuwi pa rin naman ako sa kanya, Miss Winnie. Kasi nga mahal ko siya at si Jake lang ang buhay ko. Paano nga ba kami humantong sa ganito? Ako po si Ivy, 36 years old sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong ako'y 26 pa lamang, isang dekada na rin ang nakararaan. Taga-probinsya ako, Miss Winnie. Kagaya ng tipikal na mga probinsyana, nagdesisyon akong iwanan ng pamilya ko sa bukid para makipagsapalaran sa syudad. Mailap ang pera at trabaho sa amin, kaya naman kahit kasambahay, papasukin ko, kumita lang at makapagpadala ng panggastos sa pamilya. Dito na kami nagkakilala ni Jake. Madalas nga akong batiin kapag nagkakasalubong kami sa daan. Nag-aaral siya sa college nang magkalapit ang mga loob namin. Scholar siya sa university na pinapasukan niya. Isa naman akong high school graduate na swerteng nakapasok sa isang BPO company. Kahit naman mahirap lang kami, kaya kong makipagtagisan ng talino sa mga kapwa ko empleyado. Lalo na sa mga Inglesero at Inglesera kong mga kasamahan. Oo nga pala, baka kasi magtaka sila kung bakit nakapagtapos ako ng high school kahit mahirap lang kami. Ang totoo niyan, wala pong gaanong gastos ang mag-aaral sa probinsya. Baon lang at pambili ng projects ang kailangan ihanap noon ng pera sa pag-aaral. Oo nga pala, sa paradahan ng sasakyan kami nagkakilala ni Jake. Umuulan noon at puno na ang waiting shed. Medyo basa na ako nang hayaan niya akong sumilong sa dala niyang payong. Hi, miss. Hindi ba't ikaw yung tenant sa kabilang kwarto na inuupahan ko? Pasensya na, hindi kasi kita matandaan eh. Ako yung nasa kulay brown na pinto. Ah, yung pintong walang pintura. Oo, napansin nga kita. Ikaw yung palaging nangungulit ng extension sa landlady para sa bayad mo sa upa. Aray, ang tindi mo naman makaalala. Ako nga pala si Jake. Ikaw, anong pangalan mo? Ivy. Nag-abang ako ng masasakyang paalis, Miss Winnie. Night shift kasi ako, kaya hindi ako pwedeng malate. Pero kinulit ako ng kinulit ni Jake. Tuloy ang balak niyang magpunta sa university, hindi nangyari. Ewan ko ba kung paano kami humantong sa paghatid niya sa akin sa building at kung paanong sa halip na papasok nga kasi siya, sa pinakamalapit na 24-hour convenience store siya tumambay. Basta ang alam ko, hindi natapos ang gabing yon na hindi kami naging magkaibigan. Mula noon, madalas na kaming magkasama. Jake, halika na! Sumahod na ako! Kapag hindi ka sumama sa akin, sigurado hindi kita ililibre. Ivy, hindi ba dapat ako muna manlilibre sa'yo? Akong lalaki. Tsaka, hindi ka ba natatakot sa akin? Sabi ng ibang tenants natin, may tililing ako sa ulo. Hindi ako nakikipag-usap kahit kanino, maliban sa'yo. Ang OA mo as in, ano namang problema kung ako ang unang makapanlibre? Tsaka wag mo nang pansinin ng mga taong wala naman talagang ibang ginawa kundi ang manira. Wala naman silang ebidensya na may tililing ka nga sa utak. Ikaw naman naniniwala ka kagad. Halika na, ililibre na kita. Paano? Nahihiya kasi ako eh. Sus, para yun lang? Ginagawa na ng lahat ng tao ngayon ng manlibre basta meron lang sila. Naikwento sa akin ni Jake ang buhay niya simula nang mawalan siya ng mga magulang. Hindi lang basta hirap sa buhay at lungkot ang dinaranas niya, kundi pati na ang pangungulila sa pamilyang minsan ay pinangarap niyang pag-alayan ng kanyang magandang hangarin sa buhay. Namatay sa sunog ang kanyang ama't ina, pati na ang dalawang nakababatang kapatid, Miss Winnie. Siya lang ang naiwan noon at nakaligtas sa sunog dahil wala siya sa bahay nang mangyari ang trahedya. Hanggang ngayon, sinisisi ko pa rin ang sarili ko, Ivy. Hindi ko matanggap na kailangan silang mamatay para lang matuto ko sa mga pagkakamali ko. Napagtanto mo naman pala na may mga pagkakamali ka. Ano bang dahilan at nagrebelde ka? Nalaman ko kasi na may kabit si Papa. Hindi naman talaga kami sobrang hirap nun sa buhay. Kasi pareho silang may trabaho ni Mama. Kaso lang, nadiskubre namin na binabawasan pala ni Papa ang ipon niya. Tapos binibigay sa babae niya. Ang saklap naman.
Kaya nga nagrebelde ako. Madalas akong umuwi ng late. Hindi na ako sumasabay sa kanila sa pagkain. Hindi ko na pinapaalam kung saan ako nagpupunta. Nagloko si Daddy, oo. Pero kahit kailan, hindi naman siya naging pabaya sa aming mga anak. Nasasaktan lang ako dahil kailangan pala may iba siyang i-prioritize maliban sa amin. Tapos may anak pa ang babae. Almost 30 years niyang tinago sa amin. Ano? Totoo ba yan? Kung ganun, may kapatid ka pala sa labas? Malungkot na tumango si Jake. Lantaran niyang inamin sa akin na ang babaeng naging kabit ng papa niya ay ang unang girlfriend ng ama niya noong teenager pa sila. Hindi nagkatuluyan ng dalawa dahil sa kani-kanilang mga magulang pero may nangyari raw sa kanila at nagbunga. Ayon pa kay Jake, matanda ang anak ng kabit ng papa niya sa kanya ng 1 taon. Ang masakit, alam to ni Mama. Pero pinagtatakpan niya ang papa ko. Ang gusto ko lang naman, magkausap kami lahat. Magkalinawan. Umalis ako ng gabing yun nang hindi man lang sila kinakausap dahil pareho silang nagmamatigas. Sa simpleng pagkakamali ko na nag-iwan ako ng nakacharge na cellphone sa kwarto, yun pa naging mitya ng kapahamakan ng pamilya ko. Hindi mo naman kasalanan yun, Jake. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa lahat ng nangyari. Alam naman natin ang totoo eh. Tsaka sigurado ako na patawad ka na nila ngayon. Malabong mangyari yun, Ivy. Alam kong kahit kailan, hindi na nila ako mapapatawad. Habang buhay kong dadali ng pagsisisi sa nangyari sa kanila. Para naman sa piniling pamilya ng papa ko, malas lang nila. Hindi sa piling nila na matay ang ama ko. At hindi pa ako tapos sa kanila. Gagante ako sa paraang gusto ko. Jake, may nakapagsabi na ba sa'yo na masamang gumanti sa kapwa mo? Oo, pero pakiramdam ko, hindi talaga ako matatahimik hanggat hindi ko nagaganti ang pamilya ko eh. Nanggigigil ako sa kanila, lalo na sa ginawa nilang pag-agaw sa papa ko. Alam kong sinasabi mo lang yan ngayon, pero malalagpasan mo rin ang lahat ng pinagdaanan mo ngayon, Jake. Magtiwala ka lang, mabuti ang Panginoon. Kahit kailan, hindi niya gugustuhin na magdusa sa mahabang panahon ng mga anak niya. Pakiramdam ko kailangan kong sabihin kay Jake ang mga bagay na yon, Miss Winnie. Ramdam ko ang bigat ng kanyang dinadala. Tsaka kahit sino man ang malagay sa sitwasyon niya, talagang sisisihin ang sarili. Hindi naman tayo ginawa ng may kapal para likas na maging masama. Minsan masakit lang talagang aminin, nagiging masama tayo dahil sa mga rason na mahirap ipaliwanag. Sa mga pangyayaring nagmistulang dagok sa ating mga buhay. Pero hindi ko akalaing ang simpleng pagbibigay ko ng payo sa kanya ang naging tulay para magkamabutihan kami. Niligawan ako ni Jake. Hindi na rin naman ako nag-inarte kahit na isa akong dalagang probinsyana. Alam kong ang kagaya ni Jake ang magbibigay sa akin ng kaligayahan na hindi ko mahahanap sa ibang tao. Mahal mo ba talaga ako, Ivy? Ayoko pa namang tumanggap ng hindi bilang sagot. Ibibigay ko ba sa iyong matamis kong oo? Kung hindi... Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya, Ivy. Salamat. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Naging maayos naman ang relasyon namin ni Jake. Marami kaming pinagdaanan hanggang sa isang araw na pagpasyahan na naming magsama sa iisang bubong. Maayos talaga ang lahat, Miss Winnie. Hanggang sa isang araw, tila ba pinaulanan kami ng malas. Natanggal ako sa trabaho, si Jake naman binagsak ng professor at natanggal din sa scholarship. Napilitan kaming maghanap ng trabaho pero sadyang hindi na nga talaga kami sinuwerte. Naging tambay kami sa loob ng mga ilang buwan. Nabuhay kami sa pamamagitan ng konti kong ipon. Si Jake naman pa-sideline-sideline sa mga palengke para sa pagkakarga. Isang araw, umuwi si Jake galing sa trabaho, pagod at malungkot. Sinalubong ko ang binata, kinumusta at dinulutan ng tubig. Jake, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Mukhang pagod ka. Pinatitigil na ako ng amo ko sa pagkakargador. Anak na niya ang bahala eh. Ganun ba? Wag mo nang alalahanin yon. Maghahanap na lang tayo ng ibang trabaho. Salamat ha. Ikaw ang pinaka-understanding na babaeng nakilala ko. Napakabuti mo. Ganito naman talaga kapag mahal natin ang isa't isa, hindi ba? Dapat sa isang relasyon nagkakaintindihan tayo. Kahit nagigipit, kahit mahirap, kailangan nating magsumikap. Alam ko makakaraos din tayo. Pangako yan. Basta, maraming salamat, Ivy. Walang iwanan.
Mula ngayon, magtutulungan tayo. Magsasabihan ng problema. Ano pa nga ba? Oo naman. Pinili naming maging masaya sa kabila ng hirap na aming dinaranas. Kaso nga lang, may pagkakataong naiisip ko, masahol pa kami sa pinagsukluban ng langit at lupa. Nagkasakit ako at naging malala ang kondisyon. Ano ba kasi nararamdaman mo, Ivy? Sige na, hayaan mo na akong daling ka sa ospital. Huwag na, Jake. Wala din naman tayong pera eh. Hayaan mo na, paracetamol lang ang katapat nito. Paracetamol? Namumutla ka na nga at nagsusuka. Paano mo nasasabing gamot lang ang kailangan mo? Halika na, pumunta na tayo sa ospital. Bakit ba kasi kailangan pa ako magkalagnat ng ganito eh? Hayaan mo, ako na ang bahala. Gagaling ka. Dinala niya ako sa ospital kahit wala kaming kapera-pera. Ayaw pa sana akong asikasuhin ng mga nurse doon pero nagawa niya akong ipakiusap. Mabuti na lang, nakilala ni Jake ang doktor na tumingin sa akin. Asawa raw pala ang babae ng dati niyang professor. Binigyan kami ng promissory note sa kung kailan kami kailangan magbayad at kung magkano. Mabuti na lang pumayag sila sa pakiusap natin, ano? Swerte nga natin at kilala ko yung doktor na umasikaso sa'yo. Asawa siya ng dati kong prof. Kilalang mabait at matulungin. Sa katunayan yan, madalas niya kaming dala ng mga classmate ko ng pagkain sa university. Salamat at may mabuting tao pa rin sa mundo. Akala ko talaga pababayaan na lang nila tayo eh. Hindi kita pababayaan, Ivy. Mahal kita, alam mo yan. Ang mga magulang ko, tuluyan na akong itinakwil mula nang makipag-live-in ako sa'yo. Kaya ayoko nang umuwi sa amin. Siguradong ipagtatabuyan lang din nila ako kapag nagpasya akong umuwi doon. Hindi rin naman ako papayag na umuwi ka. Dahil mahal na mahal kita. Dito lang tayo, okay? Susolusyonan natin ang problemang ito na magkasama. Salamat, Jake. Pinasaya mo ko, alam mo ba? Pinatunayan mo na mahal mo talaga ako. Tuluyan akong gumaling, pero nabaon naman kami sa utang. Halos araw at gabi nang nagtatrabaho si Jake. Namamasada siya ng tricycle sa umaga, nagtitinda naman ng balot sa gabi. Kung minsan, inaatake ko ng nerbiyos kapag madaling araw na siyang nakakauwi. Ako naman, kinailangan kong tumulong sa kanya. Naniningil na rin kasi ang landlady namin para sa upa ng bahay. Halos 3 buwan na kaming hindi nakakabayad at nagagalit na siya. Isang araw, naglalakad-lakad ako sa eskinita nang mamataan ko si Jake na papasok sa isang mumurahing bar. Nakaparada ang kanyang tricycle sa gilid kaya kinakabahan ako. Buong akala ko talaga may kasama siyang babae sa loob. Akala ko lantaran na niya akong niloloko. Pero nagkamali ako. Napag-alaman kong may kinakausap na bakla si Jake. Binibigyan siya ng trabaho. Pero hindi yun basta-basta. Nalaman ko kasi kagad ang tungkol doon nang makauwi siya sa bahay. Kailangan ko ng malaki-laking racket, Ivy. Hindi tayo pwedeng mabaon sa utang. Basta, hayaan mo na lang ako, okay? Pangako, hindi naman ako mapapahamak Mag-iingat ako. Ano ba kasi ang gagawin mong trabaho? Sabihin mo na sa akin. Sasabihin ko sa'yo. Pero huwag ka magagalit, ha? Oo, hindi ako magagalit. Ayoko lang kasi na nangangapa tayo sa dilim eh. Hindi basta trabaho yung binigay sa akin ng kaibigan kong bakla Ivy, tinuruan niya akong dumiskarte sa mga mayayaman na nagwawaldas lang ng kanilang pera. Ano? Ibig sabihin, balak mong mang-scam? Wala akong choice Gipit tayo ngayon. Baka paalisin na tayo ng landlady natin at saka may maintenance ka na kailangang inumin. Ayoko naman na tipirin mo ang gamot mo. Hindi ka pwede magkasakit ulit, Ivy. Nasasaktan ako sa tuwing nakikita kita nakaratay sa kama. Pero baka ikapahamak mo naman ang mga gagawin mo. Huwag ka mag-alala. Kaya ko naman na sarili ko Hindi ako mapapahamak. Pangako. Tumango na lamang ako matapos ang pag-uusap naming yun ni Jake. Hindi na ako nangulit sa kanya pero nang sumapit ang araw ng pag-alis niya, hindi niya ako napigilan na sumama sa kanya. Basta, dito ka lang Huwag na huwag kang lalapit. Oo naman, makikiramdam lang ako sa paligid. Pero sino ba talaga ang katatagpuin mo sa loob ng hotel na yan? Isang mayamang artistang may kabit. Kailangan ko lang siyang kuhanan ng mga litrato tapos peperahan ko siya. Iba-blackmail ko. Ganun. Paano kapag nahuli ka?
Hindi ko naman literal nakikitain ng artistang nasa loob. Palihim ko lang silang kukunan ng picture at ikakalat sa social media. Sige, basta mag-iingat ka ha. Tumango si Jake at humalik sa pisngi ko. Pumasok kaagad siya sa loob habang ako naman nanatili sa coffee shop habang nagkakape. Kinakabahan ako sa gagawin ni Jake pero alam ko naman na mabilis lang siya at babalik din kaagad. Maya-maya nga lang dumating kaagad si Jake. Halos hilahin niya ako palabas ng coffee shop at kaagad kaming sumakay ng jeep. Tatawa-tawa siya habang pinapakita niya sa akin ang mga nakuha niyang litrato. Diyos ko, ang laswa naman yan. Teka, kilala ko ang babaeng yan ah. Siya kasi artistang may kabet, Ivy. Ang lalaking kinakatagpo niya, isa sa mga commercial model. Palagi na nilang ginagawa ang ganitong setup. Nagkikita sa mga hotel. Tapos, gumagawa ng kung ano-anong kababalagan. Abay, napakagaga naman pala ng babaeng yan. Diyos ko, sa pagkakaalam ko, mahal na mahal siya ng kanyang asawa. Bakit kailangan niyang maghanap ng kabit? Sabi ko naman kasi sa'yo, ang mga mayayaman, sa sobrang pagkaboard, kung ano-ano na lang naiisip gawin. Winawaldas lang yung pera nila para lang matuwa at magpapansin. Grabe naman pala sila, no? Sa isang litrato ba, magkano mo pababayaran yan? 100,000 piso. Sigurado, tiba-tiba tayo rito. Kinakabahan man sa mga gagawin ni Jake, lihim naman akong na-excite. Ito ang unang pagkakataon na magkakapera kami ng malaki. Ang masaklap nga lang, sa panloloko pa talaga namin nakuha. Pero ipinaliwanag naman sa akin ni Jake na ang mga taong lolokohin niya ay ang mga taong walang ibang ginawa kundi ang magwaldas ng pera. Kaya bakit nga naman niya sasayangin ang pagkakataon na maambunan ng grasyang sinasayang lang naman ng iba? Ivy, sa wakas, magkakapera na tayo. Kumagat ang lintik na artista sa patibong ko. Sabi niya, magbabayad siya kahit magkano. Basta wag kong ikakalat ang mga litrato niya. Maganda yan, Jake. Sa wakas makakapagbagong buhay na tayo. Ano sabi mo, Ivy? Kakasimula pa lang natin. Magbabagong buhay na kagad. Hindi pa pwedeng i-enjoy muna natin ang mga bagay na meron tayo ngayon? Pero Jake, Magpakasaya na muna tayo ngayon, okay? Kumalma ka. Dahil magiging mabuti na ang buhay natin mula ngayon. ano? Ibig mong sabihin may kasunod pa ang gagawin mo? Ano pa nga ba? Magpapakayaman muna tayo, Ivy. Ganito, bayaran ko ng buong utang natin para sa upa ng kwarto sa landlady. Pero aalis na tayo dito. Lilipat tayo sa kondo. Gagawin natin ang lahat. Maging sosyal lang ang buhay natin. Sigurado ka ba dito, Jake? Kinakabahan kasi ko eh. Baka mamaya matinding karma din ang abutin natin. Sus! Hindi ako naniniwala sa karma. At saka kailangan nating mabuhay. Hindi tayo pwedeng tumunganga na lang. Alam mo naman kung gaano tayo inaapi ng mga taong nakakakilala sa atin. Lalo na ang babaeng sumira sa magandang pagsasamahan ng mga magulang ko. Ngayon, kapag mayaman na tayo, babalikan ko sila. Alam kong hindi ako sang-ayon sa mga sinabi ni Jake ni Sweeney. Natatakot ako sa pwedeng maging resulta ng kayabangan niya. Oo, pakiramdam ko nagyayabang na siya ngayon eh. Porke kumikita na siya ng malaki, tingin niya hindi na mauubos ang perang yun. Akala niya wala na ring karmang babalik sa kanya. Isang araw, nabalitaan kong nagpakamatay ang artistang pinagkaperahan ni Jake. Hindi na kinaya ang matinding kahihiyan dahil sa ginawa ng aking kasintahan. Kita mo? Kapag hindi na kinaya ang pagsubok, nagpapakamatay ka agad. Ang hihina talaga ng mga tao ngayon. Samantalang tayo, lumuha man ang dugo, kailangan lumaban. Alam mo naman siguro na mali ang ginagawa mo. Itigil na natin to, Jake. Hindi ayoko. Mas masaya ako kapag nakikita ko silang nahihirapan. Dapat lang sa mga manloloko ang ginagawa nila. Ginagantihan sila sa kaparehong paraan. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit? Hindi mo ba nagugustuhan ang ginawa ko? Ito na ang pagkakataon ko para gumanti sa kanila. Gago ka ba? Hindi naman silang talagang may kasalanan sa'yo eh. Yung kabit lang ng papa mo. Kahit na. Lahat na manloloko kapag sinaktan ko, parang nakakaganti na rin ako sa mismo mga taong sumira ng buhay ko. Singhal niya.
Tila ba naging ibang tao si Jake ng mga sandaling yon? Para bang hindi ko na siya kilala. May mga pagkakataon nga sa gabi na nagwawala si Jake at nagsasalitang mag-isa. Daig pa niyang may mental disorder. Kaya naman inobserbahan ko ang lahat ng kanyang mga kinikilos. Habang tumatagal, napapansin ko nang may mali kay Jake. Nang minsang lagnatin siya, dinala ko ang lalaki sa ospital. Habang ginagamot siya ng doktor at walang malay, palihim ko siyang pinatignan sa isang psychiatrist. Nalaman kong may mga records pala siya na galing sa nasabing doktor ilang taon na ang nakararaan. Nang magkamalay si Jake, kinumpronta ko siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang kondisyon mo? Anong kondisyon? May antisocial personality disorder ka, Jake. Paano mo naman nalaman ang bagay na yan? Ang psychiatrist na nilapitan ko, doktor mo na pala noon pa. Marami siyang ipinaliwanag sa akin tungkol sa ASPD mo na nakuha mo mula sa mga naranasan mo noon sa pamilya mo. Paliwanag ko sa kanya. Ayon sa doktor na nakausap ko, ang ASPD ay isang uri ng personality disorder kung saan ang isang tao ay merong pattern ng pag-uugali na hindi nagpapahalaga ng karapatan ng iba at madalas na nakikitungo sa mga tao sa isang mapanlamang at agresibong paraan. Isa itong kondisyon na pwedeng may kakaibang sanhi, kabilang ng biological, psychological at sociological na mga kadahilanan. Ang isang taong may ASPD ay makikitaan ng sintomas kagaya ng hindi pagpapahalaga sa karapatan ng iba, paggamit ng panlalamang o pandaraya sa iba, kawalan ng empatiya, agresibo, marahas at hindi pagiging responsable sa mga gawa. Bakit kailangan mo halongkatin ang tungkol sa nakaraan ko? Girlfriend lang kita, Ivy. Wala akong sinabi sa'yo na pwede mo nang alamin lahat ng sikreto ko. Concerned lang ako sa iyo, Jake. Hindi ko gustong makita ka sa ganitong sitwasyon. Nahihirapan ako. Ano? Ako may sakit pero ikaw pa nahihirapan? Saka bakit ba ako nandito? Malis na tayo. Kailangan ko makaalis sa ospital na to. Nasasakal ako. Huwag ka namang ganyan, Jake. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko kanina eh. Basta umalis na tayo. Kailangan ko makalayo sa lugar na to. Dito dinala sila mama at papa, pati na ang kapatid ko. Sunog ang buong katawan nila. At hindi ko mapapatawad ang mga taong naging dahilan sa pagkasira ng pamilya ko. Wala akong nagawa kundi ang sundin ng mga sinabi sa akin ni Jake. Iniuwi ko siya sa kondo. Hindi niya ako kinibo ng mga ilang araw. Pero nang tuluyan na nga siyang gumaling, kinausap niya ako tungkol sa susunod naming plano. May bago na naman siyang prospect na biktima. Hintakot akong umangal dahil hindi ko makakalimutan ang naging itsura ng kawawang babae. Huwag na, Jake. Sa tingin ko tama nang nagawa natin. Huwag nating dagdagan pa. Ayokong balang araw mas lalong dumoble ang singil sa atin ng pagkakataon. Ayoko. Mahal mo naman ako, hindi ba, Ivy? Pangako, matapos lang to. Magpapakasal na tayo. Magpapakasal? Tayo? Oo, tayong dalawa. Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Gusto mo. Yun ang malinaw na sinabi sa akin ni Jake. Ako lang ang may gusto. Gagawin lang niya na pakasalan ako para sumunod ako sa gusto niya. Nasaktan ako pero hindi ako nagkomento, Miss Winnie. Pakiramdam ko kasi pumait ang lasa ng bibig ko. Kaya naman malungkot na lamang akong sumang-ayon sa gusto niya. Ang masaklap lang, hindi na basta nobya ang tingin niya sa akin eh. Ginagamit na rin niya ako para makadagdag sa kikitain naming halaga. Dito ko nakilala si Dexter, Miss Winnie. Ang plano namin ni Jake, lalapitan ko ang binata, kakaibiganin, aakitin. Kunwari makikipagsiping ako sa kanya. Pero lalasingin ko muna siya para hindi niya mahalata na peke ang gagawin kong pakikipag-sex sa kanya. Actually, binigyan ako ni Jake ng love doll para hindi mahalata ng sino mang makakagamit nito na hindi naman talaga tao ang kanyang kasiping. Umangal ako nung una, Miss Winnie. Sinabi ko kay Jake na kahibangan ang gusto niyang mangyari. Nababaliw ka na ba, Jake? Talagang ipagagawa mo sa akin ang bagay na ito? Ivy, kailangan natin magpayaman. Hindi tayo mabubuhay na matiwasay kung salat tayo sa pera. Pero Jake, alam mong hindi ako sanay sa ganito. Alam ko. At hindi kita isasabak sa laban nang hindi ka handa. Nagulat ako nang isandal ako ni Jake sa dingding. Hinawakan niya ang magkabila kong kamay.
Tinangka kong manlaban pero tila ba napapaso ako sa init ng mga halik niya. May pagsuyo, puno ng pag-iingat. Hindi ko matukoy kung ginagamit niya lang ang kahinaan ko dahil mahal ko siya o tinuturuan na niya ako kung paano gagawin ng tama ang gusto niyang mangyari. Basta ang alam ko, nakalimot na kami ng tuluyan at hinayaan kong samahan siya sa tuktok ng kaligayahan. Si Jake ang nakauna sa pagkababae ko, Miss Winnie. Ewan ko ba, wala akong nadaramang pagsisisi sa ginawa namin. Siguro marupok lang talaga ako dahil hinayaan ko siyang unahin namin ng siping kesa sa kasal. Pero napagtanto kong hindi naman niya talaga ako kailanman inalok na makipag-isang dibdib siya sa akin. Basta ang alam ko, matapos ang mainit na tagpo sa pagitan naming dalawa, pinaliwanag niya sa akin na kailangan kong masanay sa ganon para kapag kaharap ko na ang mga biktima ko, hindi ako maiilang kahit hubad pa nila akong makita sa harapan nila. Nakakasama ka ng loob, Jake. Oh, bakit naman? Talagang hahayaan mo kong gawin ang bagay na ito? Hindi ka magsiselos? Bakit naman ako magsiselos? Trabaho lang to, Ivy. Hindi naman natin seseryosohin. Ang totoo, hindi talaga ako komportable sa mga nais mong ipagawa sa akin eh. Pero sige, titiisin ko na muna. Sana lang wag nating pagsisihan ang mga bagay na ito. Tumangulang si Jake at hindi na ako binigyan pa ng karagdagang komento tungkol sa mga sinabi ko. Nang gabing yun ay nakaschedule na ang pagkikita namin ni Dexter. Si Jake pa talaga ang pumili ng susuotin ko. Isang manipis na off-shoulder dress na hanggang hita ang laylayan. Ang kaibigan niyang bakla ang nag-makeup sa akin. Nakakairita lang dahil talagang pinalalakas pa niya ang loob ko sa pamamagitan ng pagsasabing kaya ko daw ang gagawin ko. Basta, mag-iingat ka, okay? Ano man ang mangyari, nasa labas lang ako. Tawagan mo ko kagad kapag naipit ka dun o kung pakiramdam mo, nagdududa siya sa'yo. Huminga ako ng malalim at lihim na nagdasal sa Panginoon na sana walang mangyaring masama sa akin. Pumasok ako sa restaurant ng nasabing hotel. Sa mesang sinabi ng kausap ko sa telepono, may lalaki nang naghihintay doon. Gwapo ang lalaki, matangkad at matipuno. Nang humarap siya sa akin, isang naaaliw ng ngiti ang iginawad niya sa akin. Ikaw ba si Dexter? Hindi ko alam na kay ganda mo pala sa personal. Hindi naman. Halika, maupo muna tayo at umorder. Masarap ang mga pagkain nila rito. Talaga ba? Madalas ka siguro dito. Every weekend lang. Busy kasi ako sa trabaho eh. Ayos yan. Ano bang trabaho mo? Interview ka agad? Hindi ka naman siguro reporter, no? Hindi naman. Paano? Kumain na muna tayo. Blind date lang talaga ang simula ng pagkakakilala namin ni Dexter. Ayon na rin sa plano ni Jake. Sa una naming pagkikita, balak ko lang muna siyang kaibiganin, kilalanin. Habang tumatagal, nagkakalapit na rin ang loob namin ni Dexter. Hanggang sa naging close friend ko na siya. Ilang beses na rin kaming nagkikita. Nagsasampay ako noon ng mga nilabhan kong damit nang mag-ring ang aking cellphone. Sino yan? Si Dexter. Ah, ganun ba? Uy, di sagutin mo. Jake. Pagkakataon nang lumalapit sa'yo, Ivy. Ayaw mo pa rin? Sige na, sagutin mo na. Sairin mo ang bulsa ng hayop na lalaking yan. Wala akong nagawa kundi ang sundin ng mga sinabi ni Jake. Sinagot ko ang telepono at kinausap si Dexter. Dexter, napatawag ka. Kailangan ko ng kausap eh. Pwede ka ba? Oo naman. Sige, magkita tayo sa hotel. Sa lugar kung saan tayo unang nagkakilala. 7:00 ng gabi ah. Okay lang ba? Darating ako, Dexter. Nagpasalamat sa akin si Dexter at pinutol na ang tawag. Hinarap naman ako ni Jake, nagniningning ang mga mata sa pananabik. Siguradong malaki makukuha mong pera, Ivy. Kilalang galante si Dexter sa mga babaeng mapupusuan niya. Kailangan mong galingan. Paano ka nakakasiguro na may mangyayaring milagro mamaya? Lalaki ako, Ivy. Alam ko ang trip ng mga kagaya ni Dexter. Kaya huwag ka na magtaka kung gusto ka niya makita ngayon. Dapat ba akong matakot? Baka dahil sa pagsunod ko sa'yo mapahamak ako. Hindi mangyayari yun. Pangako.
Sige na. Maganda ka na. Hahatid kita sa pupuntahan mo. Kabado man, nagbihis ako at nagpakita kay Dexter. Ang muli naming pagkikita, mas mainit kesa sa nauna. Hinalikan niya ako sa pisngi na animo may pagkakaintindihan na kami. Pero sa totoo lang, naiilang ako dahil may ibang lalaking nakahawak sa akin. May ibang lalaking pilit na gustong maging intimate sa akin. Mabuti naman at maaga kang dumating. Makakarami din tayo. Makakarami ng ano? Nang makakain. May naiisip ka pa bang ibang gagawin natin? Ha? Wala naman. Napapansin ko, lutang ka. Ayos ka lang ba? Oo naman. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Pasensya na kung medyo hindi ko napagtutuunan ng pansin ang mga sinabi mo ha. May iniisip lang talaga kasi ko eh. Oo nga pala, bakit mo naman naisipang makipagkita sa akin? Kailangan ko lang ng kausap. Namimiss ko kasi ang matalik kong kaibigan eh. Talaga ba? Nasaan ang kaibigan mo? Patay na. Pinili niyang kitlin ang sarili niyang buhay dahil sa tindi ng pinagdaraan ng kahihiyan. Ikinuwento ni Dexter ang tungkol sa kaibigan niyang di umano ay binlockmail ng isang hindi nakikilalang lalaki. Nagkaroon daw ng kabit ang babae at sa hindi nila malaman na kadahilanan ay nakuhanan ng masiselang litrato na hindi daw dapat ipagkalat sa media. Na-depress daw ang kaibigan niya dahil hiniwalayan ng asawa. Nawala ng maraming projects at marami nang nanira. Yun ang nagtulak sa babae para tapusin na ang buhay niya. Napalunok ako nang makilala ko ang babaeng tinutukoy ni Dexter. Siya ang unang babaeng niloko ni Jake. Hindi tuloy ako mapakali sa buong durasyon ng pag-uusap namin. Nakukonsensya ako dahil alam ko ang tunay na nangyari sa kaibigan niya. Napansin yata ng binata ang pagkabalisa ko dahil muli siyang napabaling sa akin. May problema ka ba, Ivy? Wala. Okay lang ako. Pasensya na. Mukhang pagod ka. Ano nga pala ang trabaho mo? Ilang beses na kitang nakakasama sa pamamasyal pero hindi mo pa rin sinasabi kung anong pinagkakaabalahan mo sa buhay. Isa akong call center agent. Yun, tama. Sa isang BPO company ako nagtatrabaho. Mga ilang years na rin. Okay, magandang trabaho din naman ang maging call center agent eh. Paano naman ang pamilya mo? Nasaan sila? Nag-iisa na lang ako sa buhay eh. Mahina akong wika. Kabaliktaran no ng malakas na pagkabog ng dibdib ko. Hindi ako sanay na magsinungaling eh. Pero sabi ni Jake, kailangan kong humabi ng mga kasinungalingan para protektahan ang tunay kong katauhan. Pati nga ang apelyido ko nung una kaming nagkakilala ay pinalitan ko eh. Kahit gusto kong mabilaukan sa mga pinagsasasabi ko, pinili ko na lang magpakatatag. Hinawakan ni Dexter ang kamay ko. Halika, may kwarto ako na pinareserve para sa ating dalawa. Baka gusto mong matulog. Okay. Kabado kong wika. Marahil, ito na ang sinasabi ni Jake, kaya naman sumunod ako kay Dexter. Hindi naman ako natatakot dahil dala ko ang drugs na balak kong ipalaklak kay Dexter mamaya. Kailangan lang na normal ang mga galaw ko para naman wag siyang magduda sa akin. Pagdating ko sa kwarto, nakapikit ako nang bumulaga sa akin ang malamig na hangin mula sa aircon. Bigla akong na-relax pero kumislap ang mga mata ko nang mamataan ng wine na nasa mesa. Ikaw na muna rito ah. Maliligo lang ako. Sige. Siguro naman di ka patulog paglabas ko ah. Or baka gusto mong mag-shower muna bago matulog. Pwede kang sumabay sa akin. Naku, wag na Dexter. Mauna ka na lang. Okay lang talaga ako. Sige, ikaw ang bahala. Pumasok na nga sa loob ng banyo si Dexter. Nang marinig ko na ang paglagaslas ng tubig sa loob, nanginginig na tinawagan ko si Jake. Ano? Kailangan ko ng tulong mo. Ano ba nangyari? Nasa banyo na si Dexter. Anong gagawin ko? Uy, durugin mo na yung drugs. Tapos, ihalo mo sa iinumin niyang wine. Huwag kang pahalata. Siguruhin mo na mauubos niya yung wine. Ilang segundo lang ang hihintayin mo at epekto na yun. Magiging high na siya sa droga at hindi malalaman ang gagawin mo. Maya-maya lang din, makakatulog na ang biktima mo. Tumango ako at sinunod kagad ang lahat ng sinabi niya.
Sinadya kong mag 2 shots muna tsaka ko hinaluan ng gamot ang kanyang wine. Saktong medyo nawawala ng nervyos ko nang lumabas si Dexter. Nakatapis na at matalim na ang tingin sa akin. Gusto mo bang mag-shower? Mamaya na, inumin mo muna to oh. Nakakadalawang shots na nga ako eh. Mabilis ka rin palang tumagay Nasarapan kasi ako sa wine, hindi pa kasi ako nakakatikim nito. Ganun ba? Kung ganyan naman palang mahilig ka sa wine, di magpapahatid pa tayo ng maraming ganyan dito sa kwarto. Ang bait mo naman. Prangkahan na to, Ivy. Hindi ako mabait at nakikipagkaibigan lang ako dahil may kailangan ako sa'yo. Hindi naman ako tutol eh. Alam ko kung anong ibig mong sabihin. Sana din, alam mong hindi ako pumapayag ng libre lang. Ngumisi si Dexter. Naglabas ng iilang lilibuhin sa kanyang pitaka. 30 milyan para sa'yo. Kung ganon, uminom na muna tayo. Sinunod ni Dexter ang sinabi ko. Inisang lagok lang niya ang wine na hinaluan ko ng drugs. Ilang sandali pa, sumasayaw na si Dexter sa sobrang tuwa. Hinahalikan niya ang unan at buong akala nga ay ako. Sinamantala ko ang pagkakataon. Tinawagan ko si Jake at sinabi sa kanya na lulong na si Dexter sa droga. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto. Nang pagbuksan ko yun, si Jake na. Hinanap niya sa akin ang artificial na bagay at pinalabas ako ng kwarto. Naririnig ko na umuungol si Dexter kaya naman sinubukan kong sumilip. Ang sunod na tagpo ay hindi ko na masikmura, Miss Winnie. Nakita ko si Jake na tinatanggal ang tuwalyang nakatapis kay Dexter. Pagkatapos, kinuha niya ang sex doll at mineneobra yun sa pagkalalaki ni Dexter. Hindi ko alam kung anong dapat kong maging reaksyon. Hindi ko akalaing magagawa ni Jake ang maging malaswa para lang sa pera. Tahimik akong pumasok at hindi na siya nilingon. Kinuha ko ang 30 mil at sinilid ko sa aking bag. Si Jake naman, iniayos ang higa ni Dexter nang makaraos ng lalaki at makatulog. Walang kibo pa niyang pinigaan ng peking dugo ang kama para daw mas makonsensya si Dexter sa pakikipag-sex sa kanya. Nang makalabas na nga kami ng hotel, kaagad ko siyang sinikmatan. Magtapat ka nga sa akin, Jake. Bakla ka ba? Ako? Bakla? Bakit mo naman naitanong yan? Liligawan ba kita kung bakla ako, ha? Nagawa mong gumawa ng malaswang bagay kasama ang lalaking yun. O ano ngayon? Gusto natin magkapera, hindi ba? Tapos mag-iinarte ka pa. Hindi ako nag-iinarte. Gusto ko lang malaman ang totoo. Nagulat na lang ako nang basta akong hinila ni Jake at nanggigigil na pumara ng jeep. Hindi siya kumibo hanggang sa dumating kami sa kondo. Napasigaw ako nang inihagis niya ako sa kama tsaka siya marahas na naghubad ng damit. Hintakot ako napaatras at napatingin sa kanya. Anong gagawin mo, Jake? Natatakot ako. Ano man ang nasa isipan mo, wag mo nang ituloy, please. Sinabi mong bakla ako, hindi ba? Kaya't bakit kita pakikinggan? Kailangan kong patunayan sa'yo na hindi ako bakla. Jake, wag! Mabilis lang to, Ivy. Pangako. Jake, maawa ka naman! Napaiyak na lang ako nang magawa ni Jake na punitin ang aking suot na bestida. Tumilapon ng botones kung saan-saan. Marahas niya akong hinalikan. Wala akong nagawa kundi ang umiyak at magmakaawa. Pero naging bingi si Jake sa mga pakiusap ko. Muli, may nangyari sa amin na alam kong dapat sana naming ginagawa kung kasal na kami. Pero ano pa bang magagawa ko? Kahit nasasaktan ako sa mga ginawa ni Jake, mahal ko pa rin siya. Tulala kong binalot ng kumot ang aking kahubdan nang bumangon si Jake at walang anumang nagsuot ng pantalon. Sa susunod, huwag mo nang pagdududahan ang pagkalalaki ko. Hindi mo lang alam kung ano mga binibintang mo sa akin. Sorry, pasensya na. Hindi ako galit, Ivy. Pero sana, huwag mo na akong iinsultuhin. Alam mo namang lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Paanong naging para sa akin? Hindi ko naman ginusto na humantong tayo sa ganito Ang maging manloloko. Ayoko nga ng ganito kung tutuusin Kasi sobra ng pagtitiis ko. Wala ka na magagawa, Ivy. Alam mong ako lang ang uuwian mo. Sige, sabihin na natin na pagod ka na gusto mo na akong iwan. Pero saan ka pupunta?
sa akin pa rin, hindi ba? Wala ka na magagawa. Akin ka lang. Mahal kita, Jake, pero hindi ko lang matanggap na kailangan nating gawin ang mga bagay na to. Ang manloko. Alam kong masama ang ginagawa mo pero naiinis ako sa'yo dahil hindi ko matanggihan ang lahat ng gusto mo. Huwag mo nang dugtungan pa ang sasabihin mo. Alam ko kung anong ginagawa ko. Umiyak na lang ako nang umiyak nang iwanan ako ni Jake sa kwarto. Hindi ko alam kung bakit kailangan niyang ipamukha sa akin ang mga bagay-bagay. Lumipas ang 2 linggo at nanatiling malamig ang pakikitungo ni Jake sa akin. Tuloy, wala akong ganang bumangon sa kinahihigaan ko ng araw na yon at matamlay na nagbihis. Nagpunta ako sa simbahan para ihingi ng tawad sa Panginoon ang mga nagawa ko. Nang mamataan ko si Dexter na naglalakad din papasok sa simbahan pero hindi siya nag-iisa. Nakalingkis ang babae sa braso niya. Hindi nga nila pinansin ng tao sa paligid kaya malaya akong naupo sa likuran nila. Nagtatampo na talaga ako sa'yo, mahal. Ilang day off mo nang pinalagpas mo at hindi man lang ako sinamahan. Pasensya na, mahal. Busy lang talaga ako kahapon. Ano bang pinagkakaabalahan mo kahapon? Ang sabi ng kaibigan ko, may kasama ka raw sa hotel at nag-dinner pa kayo. Client ko lang yun, mahal. Huwag ka nga magpapaniwala dyan sa kaibigan mo. Alam mo naman na ikaw lang ang babae sa buhay ko eh. Kaya nga kita pinakasalan, hindi ba? Tatandaan mo, Dexter, oras na malaman kong may babae ka, kukulamin ko siya. Napalunok ako nang marinig ang sinabi ng babae. Hindi ko alam na naging malikot na pala ang kinauupuan ko na hindi sinadyang ikinalingon ng dalawa sa harapan. Mukhang hindi man lang nagulat si Dexter nang makita ko, Miss Winnie. Pati nga ang babaeng kasama niya, parang naaliw pa sa akin kaya naman sinubukan ko sanang magkunwaring hindi siya kilala. Kaso una pa niya akong binati. Ivy? Hindi ko alam na nandito ka pala. Oo, magsisimba kasi ko eh. Maghuhugas ka ba ng mga kasalanan? Pagpasensya mo ng asawa ko Mapagbiro lang talaga siya. Hindi ko alam na may asawa ka pala, Dexter. Os? Mahal, baka naman binata ang pagpapakilala mo sa kanya. Anyway, miss, ako si Karil, ang asawa ni Dexter. Ikaw, kaano-ano ka niya? Katrabaho, kakilala o kaibigan? Kakilala lang, Karil. Ako nga pala si Ivy. Kinamayan pa ako ni Karil na animo aliw na aliw siya sa akin. Gusto ko mang umalis sa kinauupuan ko para makalayo sa kanila, huli na. Nagsisimula na ang misa. Nang matapos naman yun, inimbitahan pa nila ako na kumain sa labas. Sobrang kabado ko ng mga sandaling yun. Iniisip ko na baka may matuklasan si Karil na hindi niya pwedeng malaman. Pero nakipagkaibigan pa sa akin ng babae. Hindi ko nga lang magawang makipaglapit sa kanya dala nang nahihiya ako sa aking mga ginawa. Natutuwa ako sa'yo. Masyado kang mahiyain eh. Paano kayo naging magkakilala ng asawa ko gayong hindi ka naman halos nagsasalita? Ako ang unang lumapit sa kanya, mahal. Pasensya na, hindi lang talaga ako palakibo. Walang problema sa akin yon. Pwede bang mag-CR muna ako? Sure. Mukha ka kasing constipated eh. Sigurado ka ba talagang okay ka lang? Okay lang ako, Karil. Medyo hindi lang talaga ako sanay na may mga kasabay kumain sa labas. Kawawa ka naman pala. Hindi ka ba sinasamahan ng boyfriend mo? Kibit-balikat lang ang sinagot ko sa kanya tsaka magalang na umalis. Sa ladies room ako dumiretso dahil tila ba sasabog ng dibdib ko sa labis na kaba. Saglit kong inayos ang sarili ko at nagpa siyang lumabas na. Hindi ko inaasahan na aabangan pala ako ni Dexter sa labas ng CR. Ivy, mag-usap tayo. Sinungaling ka, Dexter. Akala ko binata ka. Hindi pala. Hindi yan ang gusto kong pag-usapan natin, kundi ang tungkol sa nangyari sa atin. Alam kong ako ang nakauna sa'yo dahil nag-iwan ka naman siya sa kama sa hotel room natin. Pero wag na wag mong gagawin tong dahilan para guluhin kami ni Karil. Bakit ko naman gagawin yon? Alam ko kung saan ako lulugar, Dexter. Sana man lang pinaalam mo sa akin. Ipinaalam? Bayad ka, Ivy. Wala kang karapatang magtanong. Wala ka na rin pinagkaiba sa mga bayarang babae na kinokontrata ko noon. Alam kong peke lang naman ang namagitan sa amin, Miss Winnie. Hindi totoo at ginawan lang namin ng paraan. Pero naiinsulto po ako.
Dahil sa pagmamahal ko sa taong may mental disorder, sabihin na nating hindi naman talaga ganun kalala, ay naging mababa ang tingin ng iba sa pagkababae ko. Umangat ang kamay ko para sana sampalin si Dexter, pero naisip ko baka magkagulo pa. Matuklasan pa ni Karil ang relasyon ko sa asawa niya. Walang ganang tinalikuran ko siya at nagpa siya na lamang akong umuwi. Hindi na ako nagpaalam kay Karil. Nang mga sumunod na araw, bumangon akong masama ang aking pakiramdam. Para akong masusuka at mahihilo. Muli akong humiga at kinalma ang sarili ko. Hindi ako pwedeng magkasakit. Habang nangyayari kasi ito, mas lalong dumaraming ideya ni Jake para manlamang ng kapwa. Oh, ano nangyari sa'yo? Masama ang pakiramdam ko eh. Para akong masusuka eh. Kailangan mo magpa-check up. Di bale, didiskarte ako mamaya. Anong klaseng diskarte? Manloloko ka na naman ng kapwa, ha Jake? Bakit? May naiisip ka bang paraan para magkapera? Hindi mo kasi tinitipid ang kinikita mo sa panloloko, Jake. Para ka may gripo na kapag pinihit mo, pera kagad ang lumalabas. Kini-question mo ba ang ginagawa kong paraan para mabuhay tayong dalawa? Ha? Alam mo naman na hindi ka na pwedeng bumalik sa pagtatrabaho. Blacklisted ka na. At ako, anak ng congressman ang nagtanggal sa akin sa pagiging scholar. Alam mong hindi ako pwedeng basta na lang pumasok ng trabaho dahil halos lahat ng establishment dito sa lugar natin, pagmamay-ari nila. Alam ko blacklisted ako, pero napagbintangan lang naman nila ako na incompetent dahil naiinggit sila sa akin. Nilalapitan ako ng TL namin. Ako ang madalas nakausap at kabiruan. Akala ng mga katrabaho kong nauna sa akin, sumisip-sip ako. Yan nga ang punto, na dapat kakapit tayo sa patalim para mabuhay. Hindi yung basta ka na lang matatakot sa mga taong alam natin na masalang pa ang kaluluwa kaysa sa ating dalawa. Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Jake. Alam kong may mga taong mas masama pa sa amin, pero hindi ko makakalimutan ang tungkol sa artistang nagpakamatay dahil sa kagagawa ni Jake. Ewan ko nga ba kung bakit ko siya tinulungan ng mga panahong tinitrace ng mga IT experts ang bawat post niya kahit dami account ang gamit niya. Dapat pala, hinayaan ko na lang siyang matunton ng mga otoridad. Ang nangyari, mag-isa akong nagpa-check up sa isang clinic malapit sa aming kondo, Miss Winnie. Nagulat ako dahil nirefer niya ako sa isang doktor na tumitingin ng mga buntis. Kinabahan ako, hindi naman siguro ako buntis. Kaso nang matapos ang pagsusuri ng doktor, isang "Congratulations Mrs. You're 2 weeks pregnant" ang binungad niya sa akin. Napaiyak ako sa CR ng nasabing clinic. Hindi ko akalaing magbubunga ang ilang beses na may nangyari sa amin ni Jake. Hindi pa ako handang maging ina. At lalong hindi ko kayang ipagpatuloy ang ginagawa naming panloloko sa kapwa sa takot na mabalikan kami ng karma. Umuwi akong lutang at nadatnan si Jake sa harapan ng kondo. Mukhang hinihintay ako. Umalis ka nang hindi dala ang cellphone mo. Kanina pa ako nag-aalala sa'yo ah. Talaga? Nag-aalala ka sa akin? Girlfriend kita, Ivy. Hindi naman pwedeng basta na lang kitang hayaang umalis nang wala man lang abiso. Alam kong nagpa-check up ka. Pero akala ko isasama mo ako. Talaga bang may care ka sa akin? Bakit parang binubulong ng isipan ko na ayaw mo lang akong mawala kasi mababawasan ang income mo mula sa pang-i-scam? Hindi kita papatulan sa ngayon. Kailangan mo umalis at pinapatawag ka na naman ni Dexter. Ayoko na, Jake. Pwede ba hayaan mo na ako? Hindi pwede. Sayang ang kikitain mo kaya kailangan mo ihanda ang sarili mo at magkikita kayo. Boyfriend ba talaga kita? Porke alam mong mahal kita, inaabuso mo naman ang pagmamahal ko sa'yo. Para malaman mo, hindi na ako papayag sa kahit na anong gusto mo dahil buntis ako. Magiging tatay ka na, Jake. Hindi mo pwedeng idamay ang anak natin sa kalokohan mo. Ibang klaseng tuwa ang nakita ko sa mukha ni Jake nang marinig ang sinabi ko. Niyakap niya ako, hinalikan tsaka muling tinitigan. Kung talaga magiging tatay na ako, mas lalong kailangan mong magsumika para sa anak natin. Kailangan natin kumita ng malaking pera. Narinig mo ba yung sarili mo? Hayop ka, Jake. Talagang pati ang sanggol sa sinapupunan ko, gagamitin mo sa panluloko ng tao. Napakahayop mo! Huwag ka na mag-inarte. Hindi mo kasi ginagamit yung isip mo eh. Alam mo bang 2 weeks ago na, nung may pegging nangyari sa inyo ni Dexter,
pwede mong gamitin ang sanggol na yan para perahan ng lalaking yun. Nanlalaki ang mga matang napatingin ako kay Jake. Napakasama niya, napaka-irresponsable, Miss Winnie. Hindi ko akalaing magagawa niyang mga bagay na ito sa sarili niyang dugo at laman. Wala ni isang salitang iniwan ko siya at nagkulong ako sa kwarto. Ewan ko ba, habang tumatagal hindi na po nagiging healthy ang relationship namin. Pero kinagabihan, pumasok siya sa kwarto, sinuyo ako at humingi ng tawad. Aniya, hindi na raw niya ako pipilitin kung ayaw ko talaga. Kasalanan niya dahil may sakit daw siya na kung minsan hindi niya kayang makontrol. Kung talagang mahal mo ako, Jake, baka naman pwede kang magpatingin ulit sa doktor para sa akin. Sige, para naman matuto kong kontrolin ang karamdamang ito. Kailangan kong sundin ang payo mo. Kahit masama ang pakiramdam ko, pilit kong sinamahan si Jake sa psychiatrist. Sinabi sa amin ng doktor na kailangan lang daw ni Jake ng CBT o Cognitive Behavioral Therapy. Niresetahan din siya ng antidepressants at mood stabilizers para makontrol ang mga sintomas. Kapag umaatake na naman daw ang pagnanais ni Jake na gumawa ng hindi magandang bagay laban sa ibang tao, kailangan ko lang siyang kausapin at ipaalala ang mga bagay na dapat na ginagawa niya sa halip na sundin ang dinidikta ng isip niya. Ayun nga lang, kailangan namin ng malaking halaga para sa maintenance niyang gamot. Ako man ay may ininom na, dala nang nagkasakit ako pero pinatigil yun ng doktor dahil bawal sa pinagbubuntis ko. Kailangan kong dumiskarte para tuluyan ng gumaling si Jake at mawala ng magulo niyang ASPD. Makalipas ang ilang araw, nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Isang ideya ang pumasok sa aking isipan na alam kong kailangan kong gawin labag man sa aking kalooban. Yun ay ang humingi ng tulong kay Dexter. Nanginginig ang kamay na tumawag ako sa kanya. Napatawag ka, Ivy. Kailangan ko sana ng tulong mo, Dexter. Buntis ako. Sigurado ka bang akin yan? Gago ka ba? Sabihin mo lang, ipalalaglag ko ang batang to kung wala kang balak suportahan ako. Hindi ko naman inaasahan na pananagutan mo ako dahil may asawa ka eh. Pero wag mo akong tatakutin kung ayaw mong sabihin ko kay Karil na buntis ako at ikaw ang ama. Sige, makikipagkita ako sa'yo. Hindi naman ako ganun kasama para pabayaan ng bata eh. Kahit na wala akong balak na kilalanin siya. Siguraduhin mo lang na kayang suportahan ang pagbubuntis ko ng perang ibibigay mo. 20,000, pwede na ba? Sige, kukunin ko yan. Pinutol ko na ang tawag at naghanda na sa pag-alis. Tulog si Jake nang lumabas ako ng bahay. Hindi na rin ako nagpaalam sa kanya dahil ayokong abalahin ang pagtulog niya. Pagdating sa restaurant, namataan ko si Dexter na umu-order sa waiter. Ikinalma ko ang aking sarili. Nagalit pa ako kay Jake dahil ayoko na sanang manloko pa ng kapwa. Tapos ngayon, ako pa palang sisira ng pinag-usapan namin dahil ito lang naman ang alam kong trabaho. Lumapit ako sa kanyang kinaroroonan. Ni hindi man lang siya nag-abalang paupuin ako. Basta na lang niyang iniabot sa akin ang puting sobre. Tinanggap ko yun at nanginginig ng masalatang makapal nitong laman. Nandito na ako, Dexter. Huwag kang magtatagal. Kung pwede, umalis ka na kagad. Nakatanggap ako ng tawag galing kay Karil. Papunta na siya rito. Ayoko magpang-abot kayo. Huwag kang mag-alala. Aalis din ako. Salamat dito. Kagaya nga ng sinabi niya, hindi na ako nagtagal pa. Umalis ako sa restaurant nang hindi na inisip pa na nagawa kong manloko ng tao para kay Jake. Dinala ko ang pera at nagmamadali nang umuwi. Buong akala ko magiging masaya ako sa aking ginawa. Pero maliban sa inaasahan kong karma, may mas malala pa palang mangyayari sa akin. Nagising ako isang umaga na masama na naman ang pakiramdam. Hindi ko maiwasang matakot nang makitang tila kay bilis naman yatang lumaki ang aking tiyan. Magti 3 weeks pa lang akong buntis pero parang 3 buwan na ang umbok ng aking tiyan. Sa tuwing sumusuka pa ako, napapansin kong may napapasamang kulay pulang lupa na yung tipong lupa na makukuha lang sa mga bukirin. Diyos ko, anong nangyayari sa akin? Bakit pakiramdam ko? Hindi na normal tong nangyayari sa akin. Bakit? Anong problema? Wala naman. Morning sickness lang siguro to. Normal para sa mga buntis. Ah, okay. Magpahinga ka na lang muna. At ako naman aalis lang muna. Bakit? Saan ka pupunta? May bibilin lang ako. Huwag kang mag-alala.
hindi ko nagagawin pa ang mga bagay na ayaw mong gawin ko. At saka, kikitain ko ang babaeng kasalukuyan kong ini-scam. Titigilan ko na ang gagawin ko sa kanya. Natuwa ako sa sinabi ni Jake, Miss Winnie. Alam kong kahit papaano, magiging okay na rin ang lahat. Magsisimula na kaming magbagong buhay gamit ang perang ibinigay sa akin ni Dexter. Wala na rin akong balak na sabihin kay Jake ang ginawa ko. Natatakot kasi ako na baka magbago ang isip niya at kulitin na naman akong perahan si Dexter kahit hindi na talaga dapat. Nagpasuri ulit ako sa doktor pero nagtaka ako nang sa pagkakataong yun, sinabi nila sa akin na baka nagkamali daw sila ng unang findings na sinabi nila sa akin. Hindi raw ako buntis, walang sanggol ang aking tiyan. Isinailalim pa nila ako sa ultrasound para patunayan ang kanilang sinabi. Sorry misis, nagkamali lang pala ako sa mga una kong naging findings. Hindi ka pala buntis, pasensya na. Yun ang naaalala kong sinambit sa akin ng doktor kaya nanlulumo akong lumabas ng klinik. Hindi ko alam kung anong naging pagkakamali ko. Nag-iingat naman ako. Wala akong natatandaan na nadisgrasya ako kaya nakunan o may nangyaring masama sa baby ko. Pero bakit? Bago pa man ako makaiyak, namataan ko si Dexter na may kaakbay na ibang babae. Wala akong karapatan kasi hindi naman ako ang asawa eh. Pero biglang sumama ang loob ko nang mapansing tila ba normal lang sa kanya ang manloko ng babae. Galit ko siyang nilapitan. Walang yaka, Dexter! Aray, ano ba? Teka, Ivy? Hindi ka na nakontento sa ginawa mong panloloko sa asawa mo? Sinigunduhan mo pa? Tapos ngayon, may iba ka na namang kalandian? Hayop ka! Ano bang karapatan mo ha? Hindi kita asawa. Huwag mong sasabihin sa akin na nakokonsensya ka at naaawa. Gayong ikaw din naman, pinili mong lokohin ng asawa ko. Hindi ba't nakipagkaibigan ka pa sa kanya? Alam ko, pero hindi ako kagaya mo. Ilang babae nang pinalit mo sa asawa mo? Bayad ka, kaya huwag kang umangal. Wala akong pakialam. Nagulat ako nang bulungan niya ang babae. Basta na lang namin iniwan ang kanina ay kasama niya at hinila ako papasok sa pinakamalapit na hotel. Hindi ko siya nagawang tanungin kung anong gagawin namin doon kaya naman nag-isip ako ng paraan para matakot siya. Isusumbong kita kay Karil. Sasabihin ko na sa kanyang totoo at ipapaliwanag ko rin sa kanya na hindi lang ako ang ginawa mong kabit. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Magkakagulo kami mag-asawa kapag ginawa mo yun. Magkagulo na ako magkagulo. Wala akong pakialam. Nagtalo pa kami hanggang sa humantong kami sa pagdidiskusyon kung magkano ang ibibigay niya sa pananahimik ko. Inabutan niya ako ng 10,000 tsaka ko siya iniwan. Kaso lang, naabutan kami ni Karil sa may pasilyo. Nagkasakitan kami ng babae. Pero hindi ko din inaasahan na sasaktan ako ni Dexter. Natumba ako sa sahig kasabay ng pagdating ni Jake. Hindi siya makapaniwala na magkikita kami sa lugar na yon. Mas lalong hindi ako makapaniwala na ang iniiskam pala namin ay mag-asawa dahil ang kasalukuyang biktima ni Jake ay si Karil. Mabagal akong tumayo at iniwan sila. Kaso sumunod sa akin ang boyfriend ko. Sinubukan akong kausapin. Ilang saglit pa, mangyak-ngyak na nagdesisyon ako. Tapusin na namin ang lahat. Hindi mo magagawa sa akin ang bagay na to, Ivy. Ako lang ang matatakbuhan mo. Yan ang hirap sa'yo eh. Masyado kang mayabang. Akala mo ikaw lang ang may kakayahan sa ating dalawa. Kung makatuos ka, parang wala akong pakinabang. Hindi totoo yan. Aalis ako at iiwan kita, Jake. Ayoko na. Tinalikuran ko siya at pumasok ako sa aming kwarto nang dumating kami sa kondo. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa makatulog. Nang muli akong dumilat, nagtaka ako. Madilim sa kinaroroonan ko pero tanaw ko pa naman sa kalayuan ng pinto. Nagpa siya akong lapitan yon para buksan. Nakita ko sa labas sina Dexter at Karil na nag-uusap. Seryoso ang dalawa pero ilang sandali pa, humahalakhak na sila. Sa tingin mo, naghihirap na ngayon sina Jake at Ivy, mahal? Oo, tama lang yung paraan ng pagganti ko sa ginawa nilang kalokohan. Hindi man lang nila inisip na sa panluloko nila may ibang taong nasasaktan. Hayaan mo, hindi ko papayagang gumaling ang dalawang magkasintahan hanggat hindi nila napagtatanto ang kanilang pagkakamali. Abay dapat lang. Anong akala nila? Libre lang ang manakit ng tao kahit mamatay pa ang mga inapi nila?
Napakabuti ng kaibigan natin pero kinanti nila. Ngayon magdusa sila, Dexter. Luluhod sila at hindi na matitikman ang inaasam nilang kapayapaan sa buhay. Dexter? Karil? Anong ginagawa niyo? Nagtanong ka pa. Malamang kinukulam ka namin. At huwag kang mag-alala. Sa impyerno na kagad ang bagsak mo. Nahindik ako nang makitang nag-angat ng dalawang manika ang mag-asawa. Ang hawak ni Dexter, manikang babae samantalang manikang lalaki naman ang hawak ni Karil. Sinubukan kong umatras pero nagulat ako nang lumitaw sa harapan ko si Jake na duguan ng katawan. Ang manika naman na hawak ni Dexter, panay ang ihip niya sa hangin sa puwitang bahagi nun na naging dahilan kung bakit lumobo ang tiyan ng manika. Napasigaw ako, kasabay ng ginagawa ni Dexter ay lumolobo din ang tiyan ko. Sinubukan kong ikalma ang sarili ko at isiping hindi totoo ang nakikita ko, kaso lang talagang lumalaki ang tiyan ko eh. Nagsisisigaw ako hanggang sa mapansing may nanampal sa aking pisngi. Kay bilis kong bumalikwas ng bangon, hingal na hingal at pawisan. Akala ko nga kung ano na ang nangyayari sa akin. Tumambad naman sa harapan ko ang nag-aalalang si Jake. Pinagmasdan ko siya mula ulo hanggang paa. Salamat naman wala siyang sugat. Salamat sa Panginoon walang nangyaring masama sa'yo. Ano ba kasi nangyayari sa'yo? Alam mo, nagising ako dahil sa mga ungol mo. Nang silipin kita dito sa kwarto, nakita ko nananaginip ka. Sina Dexter at Karil, hindi sila ordinaryong tao. Mga mangkukulam sila, Jake. Ano? Parang imposible naman yata yung sinasabi mo. Hindi ako pwedeng magkamali. Totoo ang sinasabi ko. Sina Karil may hawak silang manika sa panaginip ko. Tinutusok ng karayom at pinaghihiwa ng blade. Ivy, wala kang dapat na ipag-alala. Ang panaginip, hindi lahat totoo. May mga panaginip na kabaliktaran ang ibig sabihin. Malay natin, sa katotohanan pala, sila ang kinukulam dahil kagaya natin, mukhang naloko din nila tayo. Tumango ako pero hindi magawang mawala ng pagkabahala sa puso ko. Lalo na nang nadiskubre namin na talagang lumaki ang tiyan ko. Ang masaklap pa, ng araw na yun, mas bumibilis ang paglaki nito na animo may buhay. Ano ba kasing kinain mo? At hindi naman lumiliit ang tiyan mo, Ivy. Nag-aalala na ako sa iyo ah. Kailangan na yata kitang dalhin sa ospital. Hindi doktor ang kailangan ko, albularyo. Nako, wala akong alam na ganun. Saka saan naman tayo maghahanap ng albularyo? Maawa ka, Jake. Nagsisimula ng kumirot ang tiyan ko. Maawa ka, please. Oo na, magtatanong ako sa mga kakilala ko. Tumango ako at hinayaang umalis si Jake. Naiwan ako sa kwarto at pinipilit na sanang bumangon para magbanyo nang magring ang cellphone. Nahihirapan mang kumilos, pinilit kong abutin ang aking telepono at sinagot ang tawag na hindi tinitignan ng caller ID. Hello? Sino to? Nakulam ka lang, hindi mo na ako kilala? Ikaw ba talagang may gawa nito, Karil? Pakiusap, alisin mo na to. Baka kasi mamatay na ako. Natatakot ka palang mamatay? Akala ko ba okay lang sa'yo maging kabit ng asawa ko? Alam ko nagkamali ako, pero sana naman patawarin mo ako, Karil. Nagipit lang ako, kailangan lang namin ng pera. Tama, nagipit nga kayo, pero wala kayong ideya sa mga nagawa nyo. Hindi nyo alam na may kaibigan akong nagpakamatay dahil sa kagagawan nyo. Napaiyak ako nang maalala ang tungkol sa artistang nagbigti dahil sa labis na kahihiyan. Alam ko na ngayon kung bakit pinagplanuhan din kaming saktan ng mag-asawa at yun ay dahil sa nagawa din namin sa kaibigan nila. Inalala ko ang aking panaginip. Manika ang ginamit ng mag-asawa para saktan kami. Hinimas ko ang aking tiyan at biglang sumikip ang aking dibdib. Panginoon, kinakarma na ba ako? Ito na ba ang kapalit ng mga kasalanan ko? Hindi ko na kayang tiisin ang sakit. Sana po ay ligtas niyo ako. Ivy! Ivy! Bakit, Jake? Ano bang nangyayari sa'yo? Tulungan mo ako. May lumabas na nana sa binti ko. Mas lalong lumakas ang iyak ko nang makitang namimilipit sa sakit si Jake nang pumasok sa bahay. Nagulat ako dahil namamaga ang mga braso at binti niya at parang namamanas.
Kahit hirap sa pagkilos, pinilit kong makalapit sa kanya. Panay ang mura ni Jake at nagtatanong kung nabati ba kami. Hindi ko naman magawang ipaliwanag sa kanya na totoo kaming kinulam. Wala pa ito kanina. Paanong nandito na ito ngayon? Hindi ko alam. Nang lumabas ako ng bahay, biglang lumaki ang mga braso at binti ko. Baka naman may tinapakan ka. Hindi ka kasi nag-iingat eh. Kung makapagsalita ka naman, parang hindi ako lumabas para hanapan ka ng gamot. Nag-aalala lang naman ako sa'yo eh. Siguro, dala ng sobrang sakit ng aming mga nararamdaman, kaya kami nawalan ng malay. Nang magising nga ako ay nagulat ako nang kalmado na si Jake at kausap sina Dexter at Karil. Wala nang namamaga sa braso at binti ni Jake, gayon din sa akin. Pero makirot pa rin ang balat ko na animo na unat. Gusto kong matakot nang mapansing may gumagalaw na kung ano sa loob ng tiyan ko. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ka ba masaya na nandito kami? Kami na niloko nyo at pinirahan? Alam nyo, sa totoo lang, gusto kong bugbugin ang boyfriend mo sa ginawa niyang kabastusan sa akin. Akala mo siguro hindi ko alam ang kalokohan nyo, no? May CCTV ang kwartong nirentahan natin nang una mo kong nilasing at drinoga. Pero... Huwag ka mag-alala. Wala akong balak maghabol tungkol sa bagay na yun. Pero ang kasintahan mo, kailangan niya managot sa ginawa niya sa kaibigan ko. Kahit papano, pwede naman namin siyang kasuhan. Tinulak niyang kaibigan namin na mag-suicide dahil sa pambablackmail niya. Putya naman, huwag mo sabihing maniniwala ka sa kanila, Ivy. Mahal kita, Jake, pero gusto kong gumaling at hindi ako makatulog dahil nakukonsensya din ako. Kaya harapin mo ang consequence ng ginawa mo. Mahina akong sambit at dahan-dahang pumatak ang luha sa mga mata ko. Kita ko sa mukha ni Jake ang matinding galit na walang maikukumpara. Ni hindi niya ako kinubo nang tumawag si Karil ng pulis at puntahan kami sa bahay. Ilang araw na palang nakararaan nang maisyuhan si Jake ng warrant of arrest. Kinuha nila si Jake at dinala sa presinto. Hiwalay na tayo, Ivy. Wala ka ng halaga sa akin. Traidor ka. Nanloko ka din naman ah. Napilitan lang ako dahil sa tindi ng pagmamahal ko sa'yo. Napilitan? Talaga? Ayos ka din naman ano. Nagsama tayo sa iisang bubong. Magkakilala na tayo ng lubusan na totoong nagmamahalan. Pero sa isang pagganti, nagawa mo pa akong lokohin. Natakot ka sa kulam nila. Kaya nagawa mo ako saktan, hayop ka! Ikaw ang hayop, Jake! Ikaw! Shh! Tama na. Dexter, samahan mo na muna ang mga pulis sa presinto. Sige, ako nang bahala sa kriminal na si Jake. Mamaya, susunduin kita. Naiwan naman si Karil at nakita kong may inilabas siyang langis na nasa botelya sa kanyang bag. Umakto siyang gagamutin ako. Papatayin mo na ba ako? Ang totoo, naiinis ako sa'yo kasi nagawa mo talagang magpalandi sa asawa ko, Ivy. Pero pinaimbestigahan kita, pinasubaybayan ng ilang araw, kaya nalaman kong hindi mo gustong gawin ang mga bagay na pinagagawa sa'yo ni Jake. Pero sa huli, nagawa kong pagkapirahan ng asawa mo kasi nagipit ako. Wala akong matakbuhan ng mga panahong kailangan ko ng pera eh. Mali ang ginawa mong pagkonsinti sa kasintahan mo. Hindi ko alam kung bakit ka nagtitiis sa lalaking yun. Hindi ka naman mahal. May sakit lang si Jake pero mahal niya ako. Aling sakit ba? Yung mental disorder niya? Alam mo, kalokohan lang yan, Ivy. Hindi rason ng sakit na meron ng isang tao para umabuso sila ng kapwa. Dapat alam mo yon. Kung minsan hindi ko kasi siya kayang suwayin eh. Isipin ko palang na magmamatigas ako parang nasasaktan na ako. Ngayon, siguradong nagkasira na kami. Malamang hindi na niya nanaisin pang makipagbalikan sa akin. Ako ang may malinaw na rason kung bakit siya nakulong. Tinapik ni Karil ang aking balikat. Nagpatuloy siya sa pagpahid ng langis sa aking tiyan. Napansin kong kumakalma ang loob ng tiyan ko. Wala na ang kirot. Wala nang malikot. Wala na siyang sinabi pero alam ko nararamdaman niya ang kung anumang dinaramdam ko ngayon. Kinaumagahan, dumalaw ako sa presinto kung saan naroon si Jake. Ayaw niya akong kausapin. Galit na galit ang lalaki sa akin. Gustuhin ko man na lapitan siya, kitang-kita ko naman ang suklam sa kanyang mga mata. Ni ayaw niya akong pakinggan sakali mang may sabihin ako sa kanyang importante. Sa huli, pinili kong sapilitang lumapit sa kanyang selda at nagsalita.
Nasasaktan akong makitang nakakulong ka dyan. Pero mas okay nang ganito kesa sa makita kitang nagkakasakit. Tayo, sa pamamagitan ng pagkulam ng mag-asawang dati ay naisip nating gantyuhin. Pasalamat nga tayo Nagawa pa nilang patawarin ng mga kasalanan natin. Sigurado ka ba na pinatawad nila tayo? Mali ka, Ivy. Hindi nila tayo pinatawad. Kasi kinailangan pa nila ako ipakulong. Paano ang pagbubuntis mo? Ha? Paano? Sabi mo nga sa akin? Hindi ako buntis. Ang nangyari na yun ay bunga ng pagkulam nila Karil sa atin. Kaya tayo nagkasakit dahil ginagantihan nila tayo sa paraang hindi natin alam kung paano. Ang sabi mo, tuluyan ka nang kumampi sa kanila. Kahit ikaw, darating ang araw na tatraydorin din nila. Kaya huwag ka nang umasa na magagawa ka pa nilang kaibiganin pagkatapos ng ginawa mong to. Ipinagtabuyan ako ni Jake, Miss Winnie. Nasaktan ako sa ginawa niya. Pero bakit pa nga ba ako magtataka? Alam ko naman na kahit kailan, hindi na niya ako mapapatawad. Ako ang sumira sa relasyon namin. Ang rason dahil sa nakukonsensya ako. Dahil ayokong lumala ang kalagayan namin habang kinukulam kami. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Kinausap ko si Karil makalipas ang ilang araw. Ayon sa kanila, wala akong karapatang magalit dahil sa nangyari kay Jake. Deserve daw ng lalaki ang makulong dahil sa pang-aabuso sa akin at sa iba pang taong kanyang niloko. Hindi ko naman ginustong magalit, Karil. Nasasaktan lang ako dahil kailangan kong traidorin ang taong mahal ko. Kung talagang mahal ka ni Jake, nakahanda siyang magbago para sa'yo. Pero sa nakikita ko, makasarili si Jake, Ivy. Kahit kailan, hindi kanya makikita bilang taong nagmamalasakit sa kanya. Anong gagawin ko? Alam kong may kasalanan pa ako sa'yo, pero inuuna mo pang solusyonan ng problema ko. Wala naman talagang nangyari sa inyo ng asawa ko kaya wala akong planong magtanim ng sama ng loob. Nagpapatawad nga ang Panginoon Ako pa kaya? Naiyak ako sa tinura ni Karil. Hindi man kami magkalapit ng loob ng babae, alam kong naiintindihan niya ako. Mas lalo akong nahiya sa ginawa ko. Nagulat si Karil nang buong mapagkumbaba akong lumuhod sa harapan niya. Halos halikan ko ang paa niya sa pagmamakaawa. Anong ginagawa mo? Sana mapatawad mo ako. Pasensya na sa mga kapalpakang nagawa ko sa'yo. Patawarin mo ako, Karil. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Pinatawad na kita. Kalimutan na natin yon. Salamat. Salamat talaga, Karil. Tipid ng ngiti ang ginawad ni Karil sa akin. Mangiyak-ngiyak akong tumayo at tinulungan pa niya ako. Tuluyan na akong nagising sa katotohanan na ginagamit lang ako ni Jake, na hindi niya ako totoong mahal. Oras na para magbagong buhay ka, Ivy. Sana maging masaya ka at wag na wag ka nang magiging marupok, ha? Pangako, Karil, gagawin ko. Sa labis kong tuwa, hindi na nila binawi ang perang binigay nila sa akin. Gamitin ko na lang daw sa pagbabagong buhay. Hindi ko na rin inaksaya pa ang panahon ko na balikan pa si Jake. Tama nang minsang naging isang masamang bangungot si Jake. Hindi ko na nakita si Jake mula noon. Huli kong balita sa kanya, nakalaya ng lalaki sa kulungan pero nalulong naman sa masamang bisyo, kaya isa siya sa mga nahuli. Huling naging pag-uusap naman namin nila Karil at Dexter ay noong pasakay na ako sa bus pauwi ng probinsya. Muli na kasi akong tinanggap ng aking pamilya at masaya ako dahil sa nangyari. Sa ngayon po may asawa na ako, Miss Winnie. Naging maayos na rin naman ang buhay ko at natutunan ko na rin pahalagahan ang aking sarili. Hindi ko na rin nakikita pa sina Dexter at Karil, Miss Winnie. Siguro nagbagong buhay na rin sila kagaya ko at umaasa ako na magkakaroon ng aral ang nangyaring ito sa akin. Hanggang sa muli, more power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto ng walang shoutout. Shoutout po kay Merchie Baricas, kay MD Lintejas, kay Rauda Mustahab na naglagay po ng maraming heart sa Desperada na Dalaga upload. Thank you po at nagustuhan niyo ang kwentong yon.
Shoutout din po kay Jennifer Daguignon, kay Aquarius, kay Eunice Sally, kay Neth De La Rosa from Denmark, kay Lawrence Navalta Andrada Jr. na lagi pong nakikinig sa atin. Hello din po kay Mary21 o Mary Lee Diaz from Kuwait, kay Rosini Polo, kay Heart Pablico na avid listener po natin. Shoutout din po kay Princess, kay Alberto Olarte, kay Jay Walker, kay Charito Abellonosa, kay Marge Valdez from Qatar. Hello din po kay Nasrin Faye Korea, kay Jana May Creo, kay J. Mark Fragata, kay Gina May, kay MJ Villanueva. Shoutout din po kay Tony Aquino at kay Laarni Saladiga from Marikina, kay Ray Kaide, kay Jazz Borja, kay Elisa Sonyo, kay Brian Arines, kay Glenn Regondola, kay Gigi De La Cruz General from Abu Dhabi at kay Lenny Andal. Maraming salamat po sa lahat ng nag-comment at nakinig. Abangan nyo pa po sana ang mga susunod kong upload at huwag nyo pong kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga upload natin. Para po mabilis nyong makita kung may mga bago tayong upload, huwag po ninyong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik at walang sawang pakikinig.